Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay sisilipin natin ang tala kung may nabago po ba sa kanilang sistema. May nabago po ba sa kanilang interest, sa kanilang loan details o repayment plan. Medyo matagal na rin kasi guys na hindi ako naka-reloan dito sa tala. Mag-isang taon na yata guys. So dahil kailangan ko ng pera ngayon, kahapon ay umutang ulit ako. Nag-reloan po ako ng 5,000 pesos. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys ha. Alamin natin kung may nabago po ba dito. But before anything else, paki-like muna sa video ito guys at paki-click yung subscribe button na nasa baba sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at paki-hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload na mga reviews sa aking channel. So, let's go! So ayan po guys, ito na po yung pag-reloan ko kahapon guys. Araw po yun ng linggo, May 18, 2025. So pag open ko ng aking tala account guys, ay ganito pa rin ang nakalagay sa aking dashboard, borrow again. So ngayon guys, tingnan muna natin ang aking credit limit guys, kung nabago po ba. At ayan po guys, still 8,000 pesos pa rin guys. Hindi nabawasan at hindi rin nadagdagan. Next po nating tingnan ay ang aking borrowing history. So ito pa po yung last kong loan dito sa tala guys. Noong September 14, 2024 pa po. So malapit na po talagang mag-isang taon guys na hindi ako nakautang dito sa tala. So sa mga nagtatanong guys kung ilang taon na po akong gumagamit ng tala, nagsimula po akong umutang dito sa tala guys noong 2018 pa po. Ito po yun guys, o yung first kong loan na na-disburse noong December 28, 2018. So 1,500 pa lang po ang credit limit ko nito guys. So mag 7 years na po akong gumamit nitong tala guys. So sa 7 years na yan guys, 8,000 pa rin po ang credit limit ko hanggang ngayon. Minsan lang kasi ako umuutang nito sa tala guys kapag emergency lang po talaga. At wala po akong kahit isang delayed payments guys. Puro up to date po yan. Makikita naman natin nito guys, may nakalagay paid on time. So paid on time po talaga yan lahat guys. So tingnan lang natin guys sa pag-reloan ko ngayon kung a-approvean pa ba ako. Kasi mag-isang taon na po akong hindi nakapag-utang. So itong may earn 200 pesos guys, ito po yung kapag may ma-invite po tayong friend natin at uutang dito sa tala, ay may 200 pesos po tayong reward galing sa tala. At ibibidak po yan sa ating utang dito. 50 pesos pa ito dati guys. Next po sa mga nagtatanong guys kung paano kukontakin ang tala kapag magka-averya ang transaction, ay i-click lang natin itong nasa pinakababa guys. Itong may nakalagay na need help. At kapag gusto po nating i-chat na lang ang kanilang mga representative, ay i-click lang natin itong may bilog na orange dito sa gilid guys. At ayan po, may mga reps kaagad na makipag-usap sa atin. Ilagay lang natin ang ating pangalan, and then i-click natin itong next, and then ang ating email address, at ang phone number na naka-registered sa ating tala account. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong send. At saka na natin ilagay ang ating concern. Sasagot po iyan sila kaagad guys. Kahit tatagalogin lang po natin ang ating concern guys, maiintindihan po nila yan. So ngayon, balik na po tayo doon sa dashboard guys. At magpapatuloy na po ako sa pag-reloan. I-click ko lang itong borrow again. At ito po yung unang katanungan ng tala. How can we help? So tulad pa rin ito nung dati guys. Hindi po nagbago. So itong business expense ang pinili ko. And then what kind of business expense is this? Ang pinili ko po dito ay itong grow a business. And then pinutin itong save and continue. So tell us about yourself. Do you have outstanding debt? So syempre ang piliin natin dito itong no. How much money in total did you earn in the last 30 days? So ang nilagay ko po dito guys is 24,000. How frequently do you earn money? So ang pinili ko po dito guys is bi-weekly. When will you be paid next? So kailan daw po ang ating next na sahod? So ang nilagay ko po ay
May 31, 2025. And then pagkatapos niyan, pinindot ko na itong submit. We are getting to know you better. We are still reviewing your application. If your application is approved, we will notify you via SMS. So dito na part guys, wala pong nagbago sa tala. Ganun pa rin po kapag mag-reload na po tayo. So in-exit ko muna ito saglit guys. Mga after 30 seconds ay inopen ko ulit ang aking tala app. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard. Your application is approved. So approved na naman guys. Hindi na talaga tumatanggi sa akin si tala. So pagpindot ko nitong view offer guys, ay ito na po ang sumalubong sa akin. Choose your amount. Congratulations. Only take what you need. You can always draw more as long as you repay on time. So 8,000 pa rin ang in-offer sa akin ng tala guys. Pero 5,000 lang po ang kinuha ko dahil yan lang po ang kailangan ko. Pagkatapos kong makapili ng amount ay pinindot ko na itong continue. Choose when to repay. So dito na part guys ay wala pa rin nabago guys. Ganun pa rin ang repayment plan. Mula 15 days hanggang 61 days. At one time pa rin ang processing fee na 3.99% sa halaga ng ating inutang. Halimbawa sa akin guys, ang inutang ko po ay 5,000 pesos. Ang 3.99% po niyan ay 199 pesos. So kahit ilang araw po natin yan ma-fully paid, ay ganun pa din ang processing fee. Ang service fee ay ganun pa din po guys, 0.43% pa rin per day. So kapag 61 days natin bago i-fully paid ang ating inutang, ang service fee ay aabot hanggang 1,311 pesos. So flexible po itong service fee guys. Nagdidepende po ito kung ilang araw natin babayaran. So ito na po ang mababayaran ko lahat guys sa loob ng 61 days sa aking 5,000 pesos na inutang. 6,510 pesos. So tumubo po ng 1,510 pesos dahil sa processing fee at service fee. So ngayon itong 61 days ang pipiliin ko guys. Pagkatapos niyan, i-click ko na itong continue. So ito na po ang aking borrowing summary guys. Dahil May 18 po akong nagre-loan, ang repayment date ko po ay July 17, 2025. So yan po ang 61 days. At ito na po ang aking borrowed amount, 5,000 pesos. Ang aking one-time processing fee na 199 pesos. At ang service fee na 1,311 pesos. At ito na po ang mababayaran ko lahat sa July 17, 6,510 pesos. At kapag i-fully paid mo ito earlier guys, halimbawa i-fully paid na natin ito sa isang buwan pa lang, ay pwede po guys. At mababa pa itong total repayment guys kapag magbayad po tayo ng maaga. Ito po ang advantage ng tala guys. Kasi inaalaw po tayong mag-advance fully paid. At mababa ang ating processing fee kapag maaga po natin babayaran. At ayan po, nakalagay na po dito ang kanilang one-time processing fee, service fee, monthly interest rate, at ang conditional charges that may apply. So dito po nakalagay ang ating mga late payments guys kapag nag-overdue na po tayo. So mag-add ang tala ng 5% sa outstanding amount na hindi nabayaran guys sa loob ng 61 days. Halimbawa may outstanding balance pa po tayo na 2,000 pesos. Ang penalty po niyan kapag na-overdue ay 100 pesos guys. So yun po yun. So ngayon patuloy po tayo. I-click ko na itong may maliit na box dito sa baba para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa terms and conditions ng tala. So ngayon i-click ko na itong accept. Choose where to claim your 5,000 pesos. So ito na po yung pagpipilian nating mga e-wallets guys, bangko and payment centers kung saan po natin i-claim ang ating inutang dito sa tala. Kapag sa e-wallet guys, ay may 15 pesos na service charge na i-deduct sa ating 5,000 pesos. At kapag sa mga bangko naman, ay 15 pesos pa rin. At kapag sa mga payment centers like Cebuana Lhuillier,
Palawan at iba pa ay 55 pesos ang madididak. So ang pinili ko po guys ay itong e-wallets, and then ang pinili ko po dito ay ang GCash. At ayan po, nakalagay na po ang aking GCash number. At paalala lang po guys, kailangan ay tayo mismo ang may-ari ng GCash account na ilalagay natin dito guys. Kailangan nakapangalan po talaga sa atin para hindi magka-averya ang disbursement. At kapag nagpalit na po tayo ng GCash number, pwede po nating i-edit. I-click na natin itong may edit dito sa gilid. At ayan po, ang matatanggap po na lang ay 4,985 dahil binawasan na ng 15 pesos. So ngayon, i-click ko na itong confirm. Money is being sent to GCash. We will send you a notification once the transfer is successful. If you do not receive your money after 15 minutes, please contact us for help. Kapag hindi na pumasok agad yung pera sa ating account guys, after 15 minutes, ay kailangan na nating kontakin ang tala. Yung sa akin naman guys ay wala pang isang minuto ay pumasok na po sa aking GCash account yung 4,985 pesos. Akala ko nga hindi papasok kaagad kasi araw po ng linggo ako nagre-loan. So legit po siya guys na kapag wala po tayong mga delayed payments dito sa tala, nagbabayad po tayo lagi on time, ay hindi po magka-aberya ang ating application sa tuwing magre-reloan tayo. At approve kaagad tayo guys. Kaya panatilihin lang nating maging good pair lang lagi. So yan po guys, ang nakalagay dito ay nakapinding pa daw po ang aking cash. Pero sa aking GCash wallet ay pumasok na po ito. Minsan huli po ang update dito guys sa ating dashboard. Kaya hindi na po ako magtaka nito. So yun lang po guys. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para may idea din pong iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Bye! God bless us all!